attorney, na bench warrant po ako sa hindi pagsunod sa mediation agreement ng payment ko. Now, we're planning both parties na mag-ayos na lang at magbabayad po na po ako. Kaya lang, gusto ko po sana ma-make sure na ma-dismiss talaga ang case. Ano po kaya ang pwede kong gawin? First and foremost, attorney, can you please explain? I do not even know what is bench warrant po para din sa kabatiran ng ating mga nakikinig. Ano po ito? Bench warrant. Attorney Oliver, please go ahead po. Thank you. Ganito po, Miss Annie and Attorney Dat, yung nakikinita ko na nangyari dyan, no? Una, meron pong criminal case itong si Sir Felix. Nag-enter po both parties into a compromise agreement, no? Which is yun nga, magbabayad na lang po si Sir Felix doon kay complainant. So, ang nangyari po dyan, dahil may ganong agreement po, provisionally dinismiss po ni Judge yung case. Apparently, hindi po sumunod or hindi nakasunod si Sir Felix doon sa agreement. Kaya si fiscal po ay pina-revive po niya yung kaso. And then, naglabas na po si Judge ng warrant of arrest. Yun lang naman po yun, warrant of arrest po. Dahil hindi po nasunod yung agreement. So, ano pong kailangan gawin ni Sir Felix? I suggest, bayaran po niya yung complainant agad-agad. And dapat po, documented po yung pagbabayad niya, whether nakasulat man yan or ano ba tawag dito, pwedeng quit claim yan or compromise agreement, then bigyan po ng kopya yung korte. Tapos, Okay. joint po na Ayan. mag-file po sila ng motion na i-dismiss na po yung kaso. Okay, Attorney Dot, bago po kayo, Attorney Oliver, may binanggit kayo, you are assuming na baka may criminal case. And then later on, dahil nag-usap sila, yung judge nag-decide na provisionally dismiss. Dahil hindi sa pagsunod, ni-revive ang case. Kung ni-revive ang case, the same case pa rin po ba? Criminal case, Attorney Oliver? Yes po, Miss Annie. Kadalasan po, nangyayari po kasi sa mga criminal cases ng BP22 or STAFA, nagkakaroon na lang po ng compromise agreement yung both parties. Babayaran na lang po ni accused yung complainant. Kaya po, ang nangyayari, provisionally nadidismiss po yung kaso. Pero without prejudice po yun, sa part po ng state or sa part po ng complainant na i-revive po yung kaso if hindi po sumunod yung akusado sa kasunduan na magbayad. So tingin ko po yan po yung nangyari dito kasi sabi po niya na may warrant siya. So criminal case po talaga yung ikinaso sa kanya. Ayan. Thank you for that, Attorney Oliver. Isa pang abogada. Attorney Dot Gancayco. Go please. Thank you. Oo, yes, Miss Annie. So yun nga, kahit na nangyari yun, pwede pa ninyong isettle yan ulit. Basta ang importante, magkasundo ulit kayo. So sabi ni attorney, meron pang paraan, okay? Usap ulit kayo, o mag-sorry ka na lang, pasensya na, hindi ko na gawa yung part ko dun sa ating compromise agreement. Gawa tayo ulit ng bagong compromise agreement, o tapos mag-settle kayo. And then, sabi nga ni attorney, punta kayo sa judge, maghingi kayo ng motion to lift yung warrant. Kasi, tama ba? Motion to lift the bench warrant. Yun, Miss Annie. Kasi nga, nabigyan ka na ulit ng warrant, pa-lift po ninyo. Pero Miss Annie, siguro warning lang, wag kayong magbibigay muna ng pera doon sa tao na nagdemanda sa inyo until meron kayong kasulatan. Yung compromise agreement ninyo na bago, wag kayong magbibitaw ng pera until okay na, at saka siguro affidavit of desistance mula dun sa nag-complain sa inyo na talagang hindi ko na kayo ididemanda, hindi na natin itutuloy, and then i-submit yan sa court para yung court i-approve para okay Pero na attorney, kayo, di ba? singit din ako. Oo. Without the affidavit Yes. of desistance, kung nagkasundo sila, without that affidavit of desistance, makalokohin siya ng ganito. Ano yung prueba niya kahit na Kaya nagbayad na nga. siya? So, kailangan talaga ng Kaya affidavit nga. of desistance. Ayun. Oo, Para kailangan makasigurado. talaga. At saka kasi 'di ba yung court na nga ang nagbigay ng warrant na naman, 'di ba? Para siguraduhin na ma-lift 'yun, dapat may approval ng court. And Okay. pumirma kayo pareho. Kasi baka mamaya Ayan. diyan itutuloy pa rin yung kaso, 'di ba? Oo, ayan. Kung halimbawa Thank nagbayad, you. syempre, sabi ni attorney, baka, sabi niya, sa mga cheque, di ba po? Sa mga cheque, kung nagkasundo kayo,
Paano kung halimbawa binayaran mo na pagkatapos okay na to, nasa iyo na yung check, pwede ka pa rin ba i-revive yung case dahil walang affidavit of ano nga yun, attorney, Of desistance. desistance? Pwede pa rin po ba? May habol pa rin po ba? Kung halimbawa gusto kang linlangin, gusto kang kasuhan ulit, nasa iyo na yung check, binayaran mo na siya. But without filing the affidavit of desistance, pwede pa rin po ba yun? Makahabol siya? Wala na siyang ipipresent na ebidensya. Kaya nga kailangan siguraduhin niya na lahat na yan, affidavit of desistance, yung approval ng court, lahat yan ay makuha muna niya bago siya magbigay ng pera. Huwag ka muna magbibigay ng Ayun. pera, oo. Opo, para Oo, ayan. sigurado. Attorney. Ayan. Thank you Si for that, attorney, Attorney Doc. anong masasabi mo, attorney? Attorney Noliver, go please. Well, tama naman po yung sinabi ni Attorney Dat, no? Dapat po talaga ay involved po yung korte doon sa settlement. Dapat po mabigyan po ito ng kopya at yun, para po makapaglabas po ito ng desisyon na i-terminate na po yung kaso. Kasi in the first Ayan. place, pumayag naman po yung korte na magkaroon po ng compromise agreement between the parties. Nagkataon lang po na, yun nga po, hindi po nasunod ito ni Felix. So, wala naman pong bar para ituloy yung settlement, pero dapat ka-involve po yung korte, mabigyan po ito ng kopya noong agreement po. Ayan. Importante, involve Ayan. ang korte. Ayan, yung dalawang abogado na natin nagsabi. Ha? Yes. Para makasigurado kayo. Oo. That's a very good advice. Ayan, very good. At papasalamatan ko rin yung mga kasama ko po sa opisina, the Gancayco, Balasbas and Associates Law Offices, dyan po sa Ermita, Manila, na sila po ang nagre-research po para sa atin. Thank you very much! If you liked or learned from this video, please click subscribe.